Sa isang payapang baryo kung saan ang hangin tila may daladalang mga pangarap ng kinabukasan. May isang dalaga na tahimik na mumuhay. Subalit, ang gabi ng kanyang buhay biglang tinakpan ng ulap ng trahedya. Ang kanyang inosenteng mundo nawasak ng sa isang iglap. Siya'y ibinenta ng kanyang sariling ama sa isang mayamang pinagkakautangan nito. Sa kanyang paglayo mula sa dating buhay, hindi niya alam na siya'y papasok sa isang daigdig na hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Isang daigdig na mga lim na nagpapabigat sa dibdib, kasakiman na bumabalot sa bawat sulok, at isang pag-ibig na hindi inaasahang magpapakulong sa kanyang puso. Pero paano kung ang lahat ng ito ay isang planado na pala? Siya na lang ang kunin niyo. Maganda at mabait yan. Sigurado akong mapapakinabangan yan ng amo niyo. Tay, nasisiraan na po ba kayo ng ulo? Mas gugustuhin ko pa na mawalan ng walang kwentang anak kaysa naman na buhay ko ang kunin nila. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda matapos itong marinig mula sa mismong ama. Hindi namin alam kung tatanggapin ba ni boss ang anak mo. Pero para makasiguro, isasama namin siya. Pero tandaan mo ito, Rodolfo. Hindi magiging sapat na kabayaran ang anak mo sa lahat ng utang mo sa amo namin. Dahil sa naging pahayag ng tauhan, mas dumoble ang kaba sa puso ni Rosalinda. Kaya naman, naisipan niyang tumakbo upang takasan ang mga ito. Subalit, bago pa man siya makatakbo, palapit sa kanilang pinto, agad nahawakan ng lalaki ang kanyang buhok. "Bitiwan mo ko! Parang awa mo na!" Nagpupumiglas na turan niya, pero mas lalo lamang na hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kanya. Tumahimik ka. Tatay mo mismo ang nagdesisyon, kaya wala ka nang magagawa pa. Siya ang may utang sa inyo, kaya bakit nadadamay ako? Hindi na niya natuloy pa ang sasabihin dahil napaubo dahil sa biglaang pagtama ng kamao sa kanyang tiyan. Hindi niya namalayan ang naging paglapit nito kaya hindi na siya nakailag pa. Ang ingay-ingay mo. Sumama ka na sa kanila. Tutal, palamunin ka lang naman dito. Tay, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin ito. Dali niyo na nga yan. Naririndi na ako sa mga drama. Hindi na siya nakaangal pa nang tuluyan na siyang hilahin ng mga lalaki papasok sa itim na sasakyan nito. Nanatili siyang tulala sa buong biyahe habang unti-unting pinoproseso ang masasakit na salitang narinig niya mismo mula sa kanyang ama. Walang hiya? Ang angas talaga ng Rodolfong yon. Pati sariling anak, kayang ipangbayad sa utang. Malakas na wika ng isang tauhan na nasa kotse. Makapal ang balbas nito at ngayon tinititigan si Rosalinda na para bang nanguuyam. Buti nga at di pa yun tinutuluyan ni boss. Pero kung titignan mo naman ang babaeng ito, sigurado hindi nalugi si boss. Maidadagdag naman siya sa koleksyon niya. Maugong na pahayag ng isa namang lalaki. Napapunas naman ng labis si Rosalinda upang matanggal ang dugo na dulot ng labis na pagagat niya dito. Kalaunan, tumigil ang kotseng sinasakyan nila. Bumaba ka na. Naghihintay na si boss. Nangangatog ang binti ni Rosalinda nang bumaba. Dalawa lamang ang rason dito. Ang una, dahil sa kaba. Pangalawa, dahil sa takot. Nang tuluyan na siyang nakalabas sa sasakyan, iginaya siya ng mga lalaki patungo sa isang malawak na pasilyo. Ito ay daan patungo sa hardin ng mansyon. Sa dulong bahagi ng pasilyo, namataan niya ang isang lalaking nakatalikod. Kahit hindi niya man makita ang harapang bahagi nito, makikita na ang kakisigang tinataglay nito. Magandang hapon, boss. Dahan-dahan ang naging paglingon ng lalaki. Nakapagbayad na ba si Rodolfo de Simon? Hindi pa po, boss. Kumunot ang makapal na kilay ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Wala pa daw pong ibabayad sa inyo. Pero pinadala niya ang anak niya para daw sana maging kabayaran sa mga utang niya. What? Ang taas naman ng tingin niya dyan. Hindi nga yan magiging sapat na kabayaran kahit sa kalahati man lang ng utang niya. Napatitig ng mariin si Rosalinda sa lalaki. Nag-aalab ang galit sa loob-loob niya dahil sa naging pag-iinsulto nito. Pero sa bagay,
Mas mabuti na rin yan dahil mapapakinabangan ko naman ang babaeng yan. Hindi ako bagay para pakinabangan mo. Napahalakhak lamang ang lalaki sa sinabi nito. Ipasok niyo na yan sa kwarto. Ito ang naging mitsa ng mga tauhan upang kaladkarin si Rosalinda papasok sa mansyon. Ano ba? Palabasin niyo ako! Malakas sa sigaw niya matapos siyang ibalibag sa silid. Patuloy ang pagsigaw niya, subalit tanging halakhak lamang ang narinig niya mula sa mga ito. Naluluhang napaupo si Rosalinda habang hawak ang doorknob ng kwarto. Palabasin niyo ako dito. Parang awan niyo na. Bahagyang napaatras si Rosalinda dahil sa biglaang pagbukas ng pinto. Walang yaka. Pakawalan mo ko dito. Kung ayaw mong ipakulong kita. Napahalakhak ng pagkalakas-lakas ang lalaki at buong puwersa siyang itinulak sa sahig. Maling tao at ang pinagbubuntungan mo ng galit. Alam nating pareho na hindi ako may kasalanan kung bakit ka nandito. Alam ko ang mga gawain na mga kagaya mong mayayaman. Sigurado akong sinadya mong mabaon sa utang ang tatay ko. At bakit ko naman gagawin yun? Sa totoo lang, mas maraming mahalagang bagay o tao ang mas kapakipakinabang na paggagastusan kaysa sa ama mo. At alam mo, malinaw lamang na wala kang halaga sa kanya, kaya ka naririto. Napatigil si Rosalinda sa narinig at dinapuan ng hiya dahil sa pag-iinsultong natanggap sa lalaki. Gustuhin man niyang magalit, subalit alam niya na may katotohanan ang mga sinabi nito. Kung ganon, hayaan mo ko na bayaran ang utang ng tatay ko sa iyo. At sa papaanong paraan? Hayaan mo akong magtrabaho dito sa loob ng 1 taon. Matunog na pangisi ang lalaki. Pwede mo mabayaran ang utang ng tatay mo sa loob lamang ng 1 araw. Talaga? Paano? Give yourself to me. Napatayo si Rosalinda sa narinig at dinuro-duro ang lalaki. Bastos ka? Mas gugustuhin ko pa na magpakaalila kaysa ang ibenta ang sarili ko. Mahirap lang ako, pero may dignidad ako. Yan ang tandaan mo. Kung ganon, magtrabaho ka bilang personal na sekretarya ko sa loob ng 1 taon. Natatawang saad nito bago lumabas ng pinto. Maya-maya lamang may pumasok na babae sa kanyang kwarto. Ma'am, ako nga po pala si Shena. Ibinilin po ni Sir Romano na ibigay daw itong mga damit sa inyo na gagamitin niyo bukas. 7:00 ng umaga kadalasang umalis si Sir. Kaya kung maaari ho, dapat mas maaga kayo sa kanya. Ito na rin daw ang magiging silid mo. At kung nagugutom po kayo, pwede kayong kumain na kahit ano sa baba. Pero wag na wag mo lang pong gagalawin ang mga pagkain na nasa isang kulay dilaw na ref. Sige, maraming salamat, Shena. Ngumiti lamang sa kanya ang babae at umalis rin ito kaagad. Kinabukasan, maagang naghanda si Rosalinda, lalo na at hindi niya pa alam ang mga dapat niyang gawin bilang sekretarya. Magandang umaga po. Sabayan niyo na raw ho si Sir na mag-umagahan. Buwika ni Shena na makababa siya sa sala. Good morning. Formal na bati sa kanya ng lalaki pagkarating niya sa pagkainan. Have a seat. Wala pa kasi akong karanasan sa pagiging sekretarya. Kaya itatanong ko sana kung ano ba ang mga dapat kong gawin. You will just do what I ask you to do. Okay. Simpleng sagot niya at kumuha ng makakain sa lamesa. Hello? Oh yes. Please send to me the details. Papunta na ako. Formal na pahayag nito bago dali-daling tumayo sa inupuan nito at dahil dito agad ding napatayo si Rosalinda upang sundan ng amo. Nang tuluyan na silang makasakay sa kotse, may inabot na isang formal na notebook ang lalaki. Ano po ito, sir? That's my schedule for this month. Kailangan mo akong i-remind araw-araw for that. Ikaw din ang tatanggap at aayos ng mga letter na para sa akin. And another thing, ikaw din ang magdo-document ng mga meetings. Noted po, sir. And most importantly, lagi kang sasama kung saan ako pupunta. Okay po. Tahimik lamang sa biyahe si Rosalinda. Habang si Romano naman, sunod-sunod ang naging pagtanggap ng tawag sa kanyang cellphone. Pagkalipas ng halos 30 minuto,
nakarating sila sa opisina. "Sir, naghihintay na po ang mga investors sa opisina nyo." Bungad ng isang empleyado pagkarating nila sa ikatlong palapag. Hindi man lang ito binalingan ng tingin ni Romano. Bagkus, dire-diretso itong pumasok sa loob ng conference room. Sabay-sabay na tumayo ang mga taong nagkakagulo at naging formal ang mga ito. Magandang umaga, Mr. Samaniego. Diretsuhin niyo na ako. Ano ba ang gusto niyong mangyari? Napatikim ang mga ito at nagsiyukuan. Bakit wala kayong mga bibig ngayong nandito na ako? Nasaan ang mga tutulis niyong dila? Halos hindi na huminga ang nasa loob ng opisina. Answer me now. Natatakot lang kami na maapektuhan ang sales ng kumpanya dahil sa isyong lumabas tungkol sa'yo. Nanginginig na wika ng isang lalaki. Tungkol saan nga ulit ang isyong yon? About you being a womanizer. So, paano yun nagkaroon ng koneksyon sa sales ng kumpanya? Hindi naman ako artista para problemahin ang mga ganyang bagay. As long as the quality of our product is maintained, wala tayong dapat na problemahin. Meeting adjourned. Agad na lumabas si Romano matapos itong sabihin. Kaya naman, sumunod na sa kanya si Rosalinda. Base po dito sa binigay niyong schedule, wala naman kayong meeting pa ngayong araw. Pero may mga dokumento kayong kailangan i-approve. Okay. Tipid na sagot nito. Pagkarating nila sa opisina, nitong hinubad ang coat na suot niya at isinabit sa upuan nito. Pakitimplahan ako ng kape. Agad namang tumalima sa utos si Rosalinda. Eto na po, sir. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng lamesa nito at naghintay na tanggapin nito ang kape, subalit lumipas ng ilang sandali, nagpatuloy lamang ito sa pagbabasa ng dokumento. Kaya napapahiya niya na lang itong ipinatong sa lamesa. May sinend akong document in your designated laptop. Please print it at mag-order ka na rin ng lunch natin later. Copy po, sir. Pero di pa po kasi ako marunong mag-laptop tsaka mag-print. Napatigil ito sa pagbabasa at nakakunot na pinagbasdan si Rosalinda. Kumuha ka ng upuan doon at maupo ka rito sa tabi ko. Dalhin mo na rin ang laptop mo rito. Dali-dali namang sinunod ni Rosalinda ang utos nito. Alright, kailangan mo itong i-press para mabuksan. The company's name is the password. Then pipindutin mo dito para mabuksan mo ang dokumento. Habang tinuturuan siya nito, bigla siyang napatitig sa mukha nito. Gwapo ito at tila ba hinihipnotismo siya ng mga mata nito sa tuwing sumusulyap sa kanya. Napakabango rin ng lalaki. Akala ko ba gusto mong pagtrabahuan ang utang ng tatay mo? Pero parang naaakit ka na sa unang kondisyon ko sa'yo. Doon lamang napakurap-kurap si Rosalinda at napagtanto kung gaano nakalapit ang kanilang mga labi. Mabilis niyang binalingan ng tingin ang laptop at sinimulan na gawin ang ibinigay sa kanyang gawain. Hindi niya nalang pinansin ang mahinang pagtawa ng lalaki sa kanya. Hindi ganyan. Bulong nito sa kanya at hinawakan ang kamay niya upang gabayan. Kailangan mo munang pindutin ito para ma-edit mo ang mga kailangan baguhin. Mas lalong lumapit sa kanya ang lalaki. Kaya naman, mas lumakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa labis na kaba. Maya-maya lamang, hinawakan ng lalaki ang kanyang baba at inanggulo ito para bang hahalikan, subalit natigil ang tangka nitong paghalik dahil sa biglaang pagbukas ng pinto. "Rome, mag-usap nga tayo." What are you doing here? Ano itong nabalitaan ko na may kasama kang ibang babae kagabi? And, Rome, akala ko ba ako lang? You're not even satisfying, kaya bakit ako magsisettle sa'yo? At isa pa, wala akong maalala na pinangakuan kita. What? Pagkatapos kong isuko ang sarili ko sa'yo, gagawin mo sa akin ito? Rome, kaya kitang paligayahin. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. We can do it here if you want. Just leave. Bored na pahayag ng lalaki dito. Rome, please. Gawin natin ulit. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda matapos lapitan ng babae si Romano at hinalik-halikan ang leeg ng lalaki. Tumigil ka na, desperada. Tulak ni Romano sa babae
at kinaladkad ito palabas ng opisina. Wag na wag ka nang babalik kung gusto mo pang mabuhay. Banta nito dito pagkatapos tuluyan nang isinara ang pinto. Bakit mo yun ginawa? Di napigilan ni Rosalinda na magtanong. Ano naman sa'yo? Babae pa rin siya, kaya dapat hindi mo siya binastos ng ganun. Gawin mo na lang ang trabaho mo at huwag ka makialam. Ang sama mo? Kung masama ako, binaril ko na siya kanina pa. Hindi dapat tinatrato ang babae ng ganun, sir. At bakit naman hindi? Pare-pareho lang kayong mga babae. Basura kayong lahat, kaya huwag mo akong pangaralan. At baka nakakalimutan mo, alila lang kita dito. Matapos itong sabihin ng lalaki, agad itong lumabas. Naiwan namang tulala si Rosalinda sa loob. At pagkalipas ng ilang minuto, napagpasyahan niya na ipagpatuloy na lamang ang kanyang trabaho. Excuse me, pinapasabi pala ni sir na pakihintay na lang daw siya dito hanggang matapos ang meeting niya. Probably around 11:30. Wika ng isang empleyado na pumasok sa opisina. Mag-alas 12 na ng tanghali, subalit walang Romano na dumating sa opisina. Nagugutom man, hindi siya nag-abalang kumain dahil wala naman siyang pambili ng kahit na mumurahing pagkain sa labas. Pinagpatuloy niya na lang ang pagtatrabaho hanggang sa nakatulugan niya ang pagsasaayos ng mga dokumentong pinapagawa sa kanya. Hey, wake up! Bulong sa kanya. Nandito na pala kayo, sir. Nagugulat na pahayag niya. Tatayo na sana si Rosalinda, subalit muntikan na siyang matumba dahil sa biglaang hilo na ramdaman niya. Buti na lamang at nasalo siya ni Romano. Ayos ka lang ba? Pasensya na po, sir. Medyo nahilo lang po. Gusto mo ba na ipa-check up natin yan? Malapit lang dito ang hospital. Wag na po, sir. Gutom lang po ito. Gutom? Bakit? Wag mong sabihin na hindi ka kumain kanina. Diet ka? Natatawa nitong Saad. Hindi nga po. Pero hindi po dahil diet ako. Wala lang po talaga akong pera pambili ng pagkain. Nahihiyang sagot ni Rosalinda. I'm sorry, pero di ba sinabi ko naman sa'yo na you directly call the lobby for your food? Sorry sir, hindi ko din po kasi alam ang number sa lobby. Napatulala si Romano sa narinig. Uwi na po ba tayo sir? Hindi pa. Tara, sumunod ka sa akin. Dali-dali na sumunod si Rosalinda dito hanggang sa makasakay sa sasakyan. Inabot lamang ng 5 minuto ang naging biyahe nila. Halika. Yaya nito sa kanya nang huminto ang sasakyan. Tahimik siyang sumunod hanggang sa makapasok ito sa isang establishmento na sa tingin pa lang alam niyang pangmayaman. May meeting ka po ba dito, sir? Anong gusto mong kainin? Hindi ko ho alam mga pagkain dito, sir. Okay, ako nang bahala na mag-order para sa atin. Pero sir, wala akong pambayad. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala dun. Nako, maraming salamat po sir. Here's your order, enjoy your meal. Wika ng sabidora matapos ilagay dito ang mga pagkain. Kain ka na Rosalinda. Ano po ba ang gagamitin na kutsara para dito? Ang dami kasing nakalagay dito sa gilid. Don't worry about that. Kahit anong kutsara ang gamitin mo, ayos lang, basta mabusog ka. Ang sarap nito, sir. Maaliwalas ang mukha niya nang sabihin ito. Ngayon na ako nakatikim ng ganitong pagkain. Later on, makakatikim ka pa ng iba. Nako, wag na po. Nakakahiya sa inyo. Isa lang naman akong alila, kaya hindi ko deserve ang mga ganitong pagkain. Kain ka pa. Nagpatuloy sa pagkain si Rosalinda habang nakatanaw naman sa kanya si Romano. Makalipas ang halos 30 minuto, mapapansin ni Romano ang pagbagal ng pagkain ni Rosalinda. Hindi mo na ba yan gusto? Gusto mo mag-order ng iba? Hindi naman po sir. Sa totoo lang, ang sasarap nitong mga pagkain. Pero medyo busog na kasi ako, kaya dinadahan-dahan ko na lang. Oh, kung busog ka na, bakit mo pa pilit na inuubos yan? Alam ko kasi na mahal ito, kaya ayaw ko na masayang kahit ketchup nito. At isa pa, ngayon na ako nakakain ng ganito, kaya dapat walang masayang kahit konti. I'm sorry. Ha? Bakit kayo nagsasorry?
Pangako, hindi ito ang huling beses nakakain ka ng ganito. Kaya huwag mong pilitin na ubusin yan. Kung hindi mo na kaya, baka sumakit pa tiyan mo. Pero, wala nang pero. Halika na, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na din. Sir, salamat po ha. At pasensya na rin sa nasabi ko sa'yo kaninang umaga. Wala ako sa posisyon na husgahan ka, lalo na hindi ko naman alam ang buong kwento mo. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Wala tayong magiging problema. Sige na, pwede ka nang umakyat sa kwarto mo at matulog. Wika ni Romano na makarating sila sa mansyon. Agad namang sumunod si Rosalinda sa utos nito. Mag-aalas 12 ng madaling araw nang maalimpungatan si Rosalinda. Kaya naman, napagdesisyonan niya na lumabas na muna sa kanyang kwarto upang magpahangin. Pagkababa niya sa hagdan, may narinig siyang kalabog sa kusina. Kabado niya itong pinuntahan habang mahigpit ang hawak sa isang baseball bat na nakuha niya sa tabi. Rom? Napasinghap si Rosalinda matapos marinig at makita ang nangyayari sa isang sulok ng kusina. Hindi siya makapaniwala na makakita siya ng ganitong senaryo sa kanyang buong buhay. Nakahubad ang kanyang amo habang hinalik-halikan ang babae sa ilalim nito. Mabilis na naglakad pabalik sa kwarto si Rosalinda at sa hindi inaasahan, nag-uumapaw ang inis sa kanyang sistema. Nagagalit siya sa lalaki pero hindi niya alam kung bakit. Mas lalong hindi siya nakatulog sa gabing iyon. Kaya naman, kinabukasan, matamlay siyang nagtungo sa pagkainan. Good morning. Bati sa kanya ng kanyang amo na si Romano. Subalit, dahil naiinis siya dito, hindi niya man lang ito tinignan. Wala siya sa wesyong kumain at halos hindi nga masubo man lang. Ayos ka lang ba? Wala siyang ganang tumango dito. May problema ba? Baka pwede ako makatulong. Napabuntong hininga na lamang si Rosalinda sa naging katanungan ng kanyang boss. Aalis na po ba tayo? Pag-iiba niya sa usapan. Yes. I have a meeting with my brother and other stockholders. And sasama ka mamaya sa loob. Kung ganun po, tara na. Wait, ang konti naman ata ng kinain mo. Maaga pa naman, kaya okay lang na kumain ka pa. Busog na po ako. Ganun ba? Alright, sige, tara na. Naging tahimik ang kanila naging biyahe. Pero nararamdaman niya na tila may gustong sabihin ang lalaki sa kanya. Subalit, pinili na lang nito na tumahimik. Nakarating sila sa opisina ng eksaktong alas 7 ng umaga. Naroon na rin ang mga ka-meeting nito, kaya dumiretso na agad sila sa conference room. Good morning. What are your plans, Romano? Malamig na sabi ng isang lalaki na nakaupo sa kabilang panig ng lamesa. Kuya, nandito ka na pala. Well, just like before, I'd like to hire celebrities to elevate the sales of the company. Alright, just make sure na that's a 0% loss sa company. I can guarantee that, kuya. Habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa, isa't isa nang binigyan ng copy of the presentation ang mga tao sa loob ng conference room at nang bibigyan niya na ang kopya ng sinasabing kapatid ni Romano, nagulat siya nang bigla itong humarap sa kanya. You are his new secretary? Tanong nito. Yes po. And you are? Rosalinda po. Don. Pakilala din ito sa sarili at kinuha ang kamay ni Rosalinda upang halikan ang likurang bahagi nito. Subalit, bago pa man dumapo ang labi nito, may humila na kaagad kay Rosalinda. Kuya, tila nagbabanta na tinig ni Romano. What? Halakhak nito. Nagpapakilala lamang ako sa sekretarya mo. It will be rude kung iignorahin ko ang kagandahan niya. Namula ang pisngi ni Rosalinda sa narinig. Kuya, please stop. Why? Pero you know, Rosalinda, iwan mo na itong kapatid ko at sa akin ka nalang magtrabaho. I'm sure, mas mataas ang maisasahod ko sa'yo. That's it. Rosalinda, balik ka na muna sa opisina ko. Natatarantang lumabas ng conference room si Rosalinda dahil dinig niya sa boses ng lalaki ang galit. Makalipas ang 30 minuto, padarag na pumasok sa loob si Romano.
at agad na hinagilap ang mga mata ni Rosalinda. Mabilis itong lumapit sa kanya. Tell me na hindi ka lilipat sa kuya ko. Ho? Hindi naman talaga ako makakalipat kasi may utang akong kailangan na bayaran. No, hindi ka lilipat dahil ayaw mo. Understood? Okay po. Iwas ang tingin na sagot niya dito. Hey, kanina ko pa napapansin na parang matamlay ka at hindi mo ako masyadong kinakausap. Galit ka ba sa akin? Hindi po. Please, sabihin mo sa akin kung galit ka para mapag-usapan natin. May nagawa ba ako? Tinignan ng diretso ni Rosalinda si Romano at sa hindi inaasahan, tumulo ang luwas sa kanyang mga mata. What's wrong? Nag-alalang tanong ng lalaki. Naiinis lang ako na parang ang bilis lang sa'yo na paikutin ang mga babae. At naiinis ako sa sarili ko na unti-unti na akong nahuhulog sa patibong mo. What do you? Alam kong wala kang intensyon na ganon. Lalo na sa isang kagaya ko na alila lang. Alam ko ang mga tipo mo. Yung mga magaganda, mayayaman, at syempre edukado. Kaya huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan. Ito kasi ang unang beses na naramdaman ko na may nag-alala sa akin. Kaya pasensya na, Rosalinda. Sir, okay lang talaga ako. Magiging okay din ako. Putol niya sa sasabihin sana nito. Sige po, mauna na muna ako. Kailangan ko nang ayusin ang mga naiwan kong trabaho. Pipigilan pa sana siya ng lalaki, subalit agad siyang nakaiwas at tuluyang nakalabas sa opisina. Buong maghapon, napansin niya na palaging nakatanaw sa kanya sa malayo si Romano. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Excuse me, napaangat siya ng tingin sa pestikadang babae sa harapan niya. Yes po. Nandyan ba si Rom? Yes po. Do you have an appointment? Oh dear, hindi ko na kailangan ng appointment when it comes to Rom. Maarte nitong sabi at tuloy-tuloy na pumasok sa opisina ng lalaki. Sinundan niya ito papasok subalit agad ding napaatras nang makita kung paano ito niyakap ni Romano ang babae na sobrang higpit habang malaki ang ngiti sa labi. Ang ganda-ganda talaga ni Ma'am Sari. Kaya naman, kahit ilang babae pa ang dumaan kay Sir Romano, babalik at babalik pa rin siya kay Ma'am. Naku, sigurado akong kasalanan na ang susunod yan. Rinig niyang bulungan ng mga tao sa labas ng opisina at maya-maya lamang sabay na lumabas si Romano at si Sari sa opisina habang nakaangkla ang kamay nito sa braso ng lalaki. Hindi siya tinapunan man lang ng tingin ng lalaki, kaya naman napayuko na lang siya at ipinagpatuloy ang trabaho. 8:00 na ma'am, di pa rin po kayo uuwi? Tanong sa kanya ng guard na nag-iikot. Maya-maya po, sagot naman niya dito. Hinihintay niya na bumalik si Romano sa opisina dahil palagi naman silang sabay na umuwi nito at isa pa, hindi niya pag-gaano kabisado ang inuuwi ang bahay. Ma'am, magsasara na po kasi ako ng building. Ay, ganun po ba? Sige po kuya, lalabas na din po ako. Nahihiyang turan niya dito at dali-daling inayos ang kanyang mga gamit. Pagkalabas niya ng building, agad na lumapit ang isang taxi sa kanya. Sasakay ka po ma'am? Opo, dito lang po ako sa kalyeng ito. Bigay sa address niya. Mag-isa lamang siya sa taxi at natatakot siya sa paulit-ulit na pagsulyap sa kanya ng driver. At ang nakarating na nga sila sa medyo madilim na parte, nangyari na ang kinatatakutan niya. Ibigay mo sa akin lahat ng gamit mo kung gusto mo pang mabuhay. Banta nito sa kanya habang hawak ang matalim na kutsilyo. Wala po akong mamahaling gamit kuya. Ibibigay mo ba? O itatarak ko ito sa leeg mo? Nanginginig man, mabilis niyang binuksan ang pinto sa kanyang gilid at mabilis na tumakbo palabas rito. Subalit, dahil sa suot niyang heels, mabilis siyang napadapa sa lupa at bago pa man siya muling makabangon, nahawakan na ng driver ang buhok niya at hinila siya patayo. Gusto mo ba talagang mamatay?
Nakakakilabot na tura nito at dahan-dahan na sinugatan ang leeg niya. Napasigaw si Rosalinda dahil dito. Wag po. Ito na po. Kunin niyo na ang lahat. Wag mo lang akong patayin. Mabilis ka naman palang kausap. Turan nito at mabilis na kinuha ang lahat ng gamit ni Rosalinda bago nagkukumahog na umalis. Nang masiguro ni Rosalinda na nakaalis na ang lalaki, dali-dali siyang tumakbo paalis doon. Isang iskinita na lamang ang kailangan niyang takbuhin bago marating ang mansyon at ang tuluyan na siyang makarating sa gate, nangihina siyang napaupo sa bungad nito. Rosalinda, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Romano, nakakababa pa lang sa kotse. Napahagulgol si Rosalinda at hindi nakasagot pa sa kanyang amo. Please, sagutin mo naman ako. What happened to you? Nag-alalang tanong nito. Akala ko, mamatay na ako. Ayoko pong mamatay, sir. Nauutal na sagot niya habang patuloy ang pag-iyak. You're safe now. Niyakap niya ang babae at hinagod ang likod nito. For now, let's go inside. Inalayan siya papasok ng lalaki sa mansyon at maingat na pinaupo sa sofa. Inumin mo muna ito para kumalma ka. Now, tell me, anong nangyari? Bakit may mga sugat ka? Nahold up ako ng taxi na sinakyan ko. Sinubukan ko sana na tumakas, kaso nahabol niya ako. Ano pang ginawa sa'yo? Sinugatan niya yung leeg ko nung hindi ko ibinigay sa kanya ang mga gamit na dala ko. Gamit lang yun, kaya dapat binigay mo na. Hindi ko yun gamit, kaya hanggat kaya ko, gusto kong protektahan. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Mas mahalaga pa ba ang mga gamit na yun kumpara sa'yo? Oo, kasi yun, may mapakinabang. Samantalang ako, tatanga-tanga at walang kwenta. What? Alam ko naman yun simula pagkabata ko. Pasensya na kung hindi ko naprotektahan ang mga gamit na bigay mo. Hayaan mo, isabay mo na lang yun sa utang ng tatay ko. What the? Pasensya na talaga. Hindi ko alam kung bakit ganito ka mag-isip. Pero makinig ka sa akin, Rosalinda. Mahalaga ka sa akin. Kaya kung may mangyari mang masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Gusto ko sana magpahinga na. Pwede naman, pero gagamutin ko muna ang sugat mo. Saglit na wala si Romano sa harapan ni Rosalinda at pagbalik nito, may dala na itong first aid kit. Hindi naman masyadong malalim ang sugat ko. Ako na lang ang gagamot. Maupo ka na lang. Ako na ang gagamot. Walang nagawa si Rosalinda. Kung hindi, ang sundin ang nais ng lalaki. Aray! Impit ng wika niya nang lumapat sa kanyang balat ang bulak na pinalilinis ni Romano sa sugat. Sorry. Nilingon niya ang lalaki at laking gulat niya nakatitig din ito sa kanya. Mag-iiwas na sana siya ng tingin. Subalit, bago niya pa man ito magawa, inilapat na ni Romano ang labi nito sa kanya. Sir, bitaw ni Rosalinda sa halik. Subalit, hinabol ng lalaki ang labi niya at mas malalim na hinalikan. Hinihingal lang ang huminto sa paghalik si Romano. Bakit mo ako hinalikan? Hindi ko rin alam, Ros. Seryosong saad nito. Hindi mo dapat yun ginawa. May girlfriend ka, di ba? Wala akong girlfriend. Sinungaling ka. Nakita kita kahapon dito sa kusina. May ginagawa kayong milagro ng babaeng kasama mo. Kaya wag mong ikaila na hindi mo siya girlfriend. Siguro, si Mama Sari, no? So yun ba ang dahilan? Kung bakit hindi mo ako pinapansin simula pa kaninang umaga? Hindi ako nag-girlfriend, Rox. Sinungaling ka. Kontrolado ang boses ng pahayag ni Rosalinda bago tumayo at diret-diretsong nagtungo sa kwarto. Ros, please, talk to me. Magpapahinga na ako, sir. Okay, but tomorrow, let's clear things up, okay? Hindi na sumagot pa si Rosalinda. Pinili niya na lamang na mahiga sa kama. Agad din naman siyang nakatulog dahil sa labis na pagod. Rox, wake up. You need to eat breakfast. Naanimpungatan si Rosalinda dahil sa boses na narinig. Anong ginagawa mo dito? Nagugulat na pahayag niya, subalit
Agad ding napahawak sa kanyang ulo dahil sa biglaang pag-ikot ng kanyang paligid. It's already 11 a.m. Kaya gusto ko sanang i-check ka since ang tagal mong bumangon. At buti nilang ginawa ko. Naku, late na tayo sa trabaho. No, magpapahinga ka ngayong araw. You're sick. Naku, ano ka ba? Okay lang ako. Huwag na matigas ang ulo mo. Mahiga ka na muna. Dadalhin ko dito ang pagkain mo para makainom ka na rin ng gamot. Bumalik nga ang lalaki kalaunan na may dalang mga pagkain. Ako na. Kaya ko naman. Pigil niya sa lalaki na akmang susubuan pa siya nito. Fine. Pwede bang wag kang tumingin? Naiilang kasi ako. Sorry. Hindi ko mapigilan. Ang ganda mo pala kapag bagong gising. Pinamulahan ng pisngi si Rosalinda at marahang pinaglandas ang kanyang kamay sa mahabang buhok niya. Pero para makakain ka ng maayos, kunin ko muna ang gamot na pinabili ko. Nang makalabas ang lalaki, nakahinga ng maluwag si Rosalinda at kumain. Kaunti lang ang nabawas niya sa pagkain dahil umiikot pa rin ang paningin niya. Kaya naman, nang makabalik si Romano sa kwarto, nakatulog na ulit si Rosalinda. Gising, Rox! Gising! Natatarantang gising sa kanya ni Romano. Unti-unting nagmulat ng mata si Rosalinda at agad na bumungad sa kanya ang mukha na nag-alalang Romano. Binabangungot ka kanina, kaya nag-alala ako. Kaya mo bang tumayo? Susubukan ko. Kailangan mo kasing kumain at uminom ng gamot. Susubuan na lang kita. Hindi nakaalma pa si Rosalinda dahil masyadong masama ang pakiramdam niya. Busog na po ako, sir. Okay, inumin mo na lang ito. Matapos itong mapainom si Rosalinda, maingat niya itong hiniga sa kama. Nilalamig ako, sir. Pwede bang patayin ang aircon? Pinatay ko na yun kanina pa. Pero okay lang ba na yakapin kita para mabawasan ang panlalamig mo? Tanging-tango lamang ang naging sagot ni Rosalinda dito bago naramdaman ang paggalaw ng kama sa kanyang likuran. Amoy na amoy niya ang natural na amoy ng lalaki at ang mainit na hininga nito sa kanyang batok. Sana maging maayos na ang pakiramdam mo. Hindi ko gustong nakikita kang ganito. Thank you, sir, sa pag-aalaga sa akin. Lahat gagawin ko para sa'yo. Mahal kita, Rosalinda. Madamdaming pahayag nito. Subalit, hindi na ito narinig pa ni Rosalinda dahil nilamon na siya ng antok. Maagang nagising kinabukasan si Rosalinda. Maayos na ang kanyang pakiramdam at ang unang ang bumungad sa kanya ang malaanghel na mukha ng lalaki. Malinis ang mukha nito na para bang hindi kailanman nagkaroon ng tigyawat. Napakatangos ng ilong, makapalang kilay at kapansin-pansin din ang pagtubo nitong balbas na mas nakadagdag sa dominante nitong aura. At ang dumako ang kanyang tingin sa mamumulang labi nito, hindi na niya napigilan na dampian ito ng matamis na halik. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang paggalaw ng labi ni Romano. Kaya naman, agad siyang napabitiw sa halik. Pasensya na. Natatarantang, wika niya at sinubukan na tumayo sa kama. Good morning. Wika ng lalaki at marana hinila pahiga si Rosalinda at pinaibabawan. Pwede mo akong hinga ng halik kung gusto mo, kaya hindi mo na kailangan na nakawin pa ito. Hindi ko yun sinasadya. Natumba, ay tama, natumba ko nung pagtayo ako, kaya natama ang labi nating dalawa. Napatawa ang lalaki dito. Mas maganda ka pala kapag nahihiya. Natatawa nitong wika bago niya marahang hinalikan ang babae. Pero ito sinadya ko dahil gusto kitang halikan. Nagustuhan mo ba ang halik ko? Oo. Ang ibig kong sabihin, kailangan kong bumaba para makapaghanda ng umagahan. Si Manang na ang bahala doon at ang dapat nating gawin ngayon ang mag-usap. Ano naman ang pag-usapan natin? Marami, pero mas dapat natin pag-usapan ang tayo. Meron bang tayo? Di ba may kasintahan ka na? Wala akong kasintahan, Rosalinda. At wala akong plano na magkaroon. Lalo na kung hindi man lang ikaw. Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang maging girlfriend, Rosalinda. Pero amo kita.
At may utang akong kailangan na bayaran sa'yo. Huwag mo nang isipin pa ang utang na yon. Hindi mo ba ako gusto? Gusto kita, sir. Dahil mabait ka at maalaga. Kung ganun, ano ang pumipigil sa'yo? Gusto ko sana na matapos ko munang bayaran ang mga utang ni tatay bago tayo magkaroon ng relasyon. Ayokong isipin ng ibang tao na pera lang ang habol ko sa'yo. Alright, gawin natin kung ano man ang gusto mo. Pero kung hindi pa tayo magiging magkarelasyon, ano lang tayo? MU? What? Di makapaniwalang tanong nito at napahawak pa sa kanyang ulo na tila ba nasa malaki itong problema. Ayaw mo ba? Fine, MU. Kung MU. Napangiti si Rosalinda dahil sa sagot ng lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtungo na sila sa kusina at masayang kumain. Anong oras ka aalis ngayon? Hindi tayo papasok ngayon dahil may pupuntahan tayo. Tayo? Saan naman? Malalaman mo rin mamaya. Ha? Anong susuotin ko? Ipapadala ko mamaya sa kwarto mo. Okay. Nang matapos nga sa pagkain ng dalawa, agad siyang pinahanda ni Romano. Kaya naman, nagtungo na rin siya sa kanyang kwarto. Nakaligo at nakapag-ayos na rin siya ng buhok at hinihintay na lamang ang damit na sinasabi ng lalaki sa kanya. Ma'am, ito raw po ang susuotin niyo ngayon, sabi ng senyor. Salamat po, Manang. Alam mo, Iha, ngayon ko lang ulit nakita na ganyan si senyorito. Malaki ang pinagbago niya mula nang dito ka na tumira. Ano po ba siya noon? Nako, malaki ang galit niya sa mga babae. Kaya naman, itinatrato niya lamang ito na para mga laruan. Kaya nga labis akong nagugulat sa mga ipinapakita niya ngayon. Bakit ko kaya siya ganun nun? Mas mabuti sa kanya mo na lang yan malaman, Iha. Sige, magbihis ka na dahil aalis na rin kayo ni Sir. Hinihintay ka na niya sa baba. Salamat po, Manang. Mabilis na tapos sa pag-aayos si Rosalinda. Isang itim na mahabang summer dress ang suot niya, kaya mas tumingkad ang balingkinitan niyang katawan dito. Rosalinda, tapos ka na ba? Oo, palabas na ako. Natataranta niyang pahayag bago buksan ang pinto. Sorry, natagalan ata ako. Tinitigan lang siya ng lalaki at hindi nagsalita. Galit ka ba? You're so beautiful. Nako, dahil lang sa damit. I feel like I'm staring at a painting. Namula naman ang pisngi ng babae dito. Ha? Di pa ba tayo aalis? Pagbabago na lamang niya sa usapan. Oh, yeah. Let's go. Sir? Rome. Call me Rome. Rome? Saan tayo pupunta? Makikita mo rin mamaya. Pwede kang matulog na muna, medyo matagal pa ang magiging biyahe natin. Nakatulog nga sa kalagitnaan ng biyahe si Rosalinda at ginising na lamang siya ni Romano. Hey, pretty. Gising na. Nandito na ba tayo? Yes, we're already here. Napakuskus ng mata si Rosalinda bago lumabas sa kotse. Ang ganda dito. Anong lugar ito, Rome? This is my family's rest house. Hindi kaya magalit ang pamilya mo na dinala mo ako dito? Both of my parents was already dead, so walang magagalit. At isa pa, you'll be part of our family soon, so walang mali na dalhin kita dito. Salamat, Rome. Now, halika na. Magpahinga ka na muna. Siguradong pagod ka sa biyahe. Sumunod naman dito si Rosalinda at pagkatapos nilang kumain, dumiretso na siya sa magiging kwarto niya roon upang matulog. Ano ba, Rome? Tuloy pa rin ba ang plano mo sa babaeng yan? Hindi ka ba naawa? Stop it, sorry. Baka marinig niya. So what? Mabuti nga para naman hindi matuloy ang mga plano mo. Naalimpungatan si Rosalinda dahil sa ingay na narinig niya sa baba. Tumayo siya sa higaan at mas lumapit upang maging klaro sa kanyang pandinig ang usapan ng dalawa. Rome, you promised na magpapakasal tayo, di ba? I told you, papakasalan kita. But please, let me just finish this. At kailan pa? Huwag mong sabihin na nahuhulog ka na sa Rosalindang yun. What? No, of course not. Hindi ako mahuhulog sa anak ng lalaking naging dahilan
ng pagkamatay ng mga magulang ko. Lahat ng ito, parte lang ng plano. Napahawak sa bibig si Rosalinda at hindi niya napigil pa ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Maingat siyang bumalik sa kanyang kama nang marinig ang sunod-sunog na hakbang patungo sa kinaroroonan niya. Hey pretty, wake up. Kailangan na nating mag-dinner. Huminga ng malalim si Rosalinda at pagtayo niya, maras niyang siniil ng halik si Romano. Rox, what are you doing? Putol-putol na wika ni Romano sa gitna ng mararahas na halik ng babae. Subalit, hindi nagpaawat pa si Rosalinda sa paghalik at unti-unti na rin tinatanggal ang saplot ng lalaki. I love you, Rom. I love you too. Naluha si Rosalinda dito dahil alam niya na hindi totoo. Nagpatuloy ang mapangahas na halik ni Rosalinda hanggang sa tuluyan na nga niyang naisuko sa lalaki ang pinakaingat-ingatan niya. Mahal na mahal kita, Rom, at hindi ko man alam ang dahilan kung bakit gusto mo kong saktan. Pipilitin pa rin kitang intindihin. Panalo ka na, nasaktan mo na ako. Madamdaming pahayag ni Rosalinda sa natutulog na si Romano. Patawarin mo ang aking ama sa kung anumang kamalian ang nagawa niya sa iyo. Mahal kita, Rom, at sana sapat na kabayaran na ang nangyari sa atin sa mga naging utang ng ama ko sa iyo. Patawad, paalam. Ito ang naging laman ng liham na iniwan niya sa kama at pagkatapos dali-dali na siyang lumisan palayo sa lugar. Anong ginagawa mo dito ng 10 oras ng gabi? Tay, pwede na po ba akong bumalik dito? Binayad na kita dun sa hambog na samanyegong yun ah. Okay na ho, Tay. Bayad na po. Pumasok ka nga at matutulog ba ako? Pumasok naman kaagad si Rosalinda at dumretso siya sa kwarto niya. Siguro naman, hindi na kami guguluhin ni Rom. Bayad na kami. At isa pa, wala naman siyang kahit nakatiting na pagtingin sa akin. Natulog ng may mabigat na loob si Rosalinda ng gabing iyon at tinanggap na lamang ang kabiguan niya sa pag-ibig. Saan mo tinago si Rosalinda? Anong karapatan mo na pumasok-pasok dito? Di ba bayad na kami sa'yo? Sagutin mo ang tanong ko. Kung ayaw mong patayin kita mismo, ngayon din. Napabalikwa si Rosalinda matapos marinig ang tila diskusyon na nagaganap sa kanilang sala at ang mas lalong ikinagulat niya ang biglaang putok ng baril na umaalingaw-ngaw. Ito ang naging mitsa ng dali-daling paglabas niya sa kanyang kwarto. Tay, anong nangyayari dito? Rosalinda? Malakas at tila nakahingang wika ni Romano bago ito nagtungo sa kanya at yumakap ng mahigpit. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Akala ko ba okay na tayo? Kaya bakit ka umalis? Nabayaran ko na ang utang ni Itay. Kaya wala ng dahilan para manatili ako doon. Mukha yatang nadali mo ang kiliti ng hambog na ito, Rosalinda. Pinatiki mo ba? Kaya ba mukhang Hindi na nito natuloy pa ang kanyang sasabihin dahil mabilis na lumagapak ang kamao ni Romano sa pisngi nito. Wag na wag mong pagsalitaan ng ganyan si Rosalinda. Isang beses pa nang bastusin mo siya. Hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Hambog ka talaga. Ano ba? Tumigil ka na nga, Romano. Umalis ka na dito. Huwag ka nang manggulo. Rosalinda, please, wag namang ganito. Tumigil ka na, Romano. Alam ko na ang plano mo at wala akong panahon para sa mga kalokohan mo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Wala ka pala eh. Tila nangungutya pa na pahayag ng ama nito. Umambang ng suntok si Romano, subalit napatigil din sa sigaw ni Rosalinda. Umalis ka na! Napilitan na umalis si Romano kasama ang mga tauhan nito. Sa wakas, nagkaroon ka rin ng silbi. Anong ginawa mo? Tay, gusto ko na magpahinga. O siya sige, magpahinga ka na dyan. Tutal, maipapakilala ko sa iyo mamaya. Sino ho? Malalaman mo rin mamaya. Sa ngayon, kumain ka na muna dyan. Nagluto ako ng adobo. May kanin na rin dyan. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay dahil may kailangan lang akong puntahan. Sige po, Itay.
Maghapong naglinis ng bahay si Rosalinda habang wala ang kanyang ama. Labis din siyang nagtataka sa pagiging mabait nito sa kanya kanina, lalo na't nasanay siya sa magaspang nitong pag-uugali. Rosalinda, asan ka na anak? Uwi ka nito, kaya naman agad na palabas ng kwarto si Rosalinda upang batiin din ito. Tay, nandito na po pala kayo. Sino po yung mga kasama nyo? Boss, ito nga pala ang napakaganda kong anak. Maganda nga siya, gaya ng kwento mo, Rodolfo. So ano, payag ka na sa presyo? Tay, anong presyo? Naguguluhang tanong ni Rosalinda. Tumahimik ka nga dyan. Singhal nito sa kanya. Sige, pumapayag na ako sa presyo. At babayaran ko na ngayon din. Basta ngayon ko din siyang kukunin. Sabay lapag nito sa isang malaking bag. Sige, walang problema. Dalhin niyo na yan kung gusto niyo. Tay, ano po ang binibili nila? Natatarantang tanong ni Rosalinda kahit na malakas na ang kutob niya sa nangyayari. Magkakaroon ka na ng bagong tahanan, anak. Kaya dapat maging masaya ka. Ano po? Tay, ayoko! Naiiyak na saad ni Rosalinda at patuloy na umaatras habang papalapit sa kanya ang mga tauhan ng matandang lalaki. Huwag ka nang pumalag pa, iha. Dahil magiging maganda ang buhay mo sa akin. Basta ba, paliligayahin mo rin ako. Matagumpay na isakay sa sasakyan si Rosalinda at dito sinubukan siyang pagsamantalahan ng matanda. Parang awa niyo na po. Huwag po. Paulit-ulit at malakas na sigaw niya sa matanda. Subalit, nagpatuloy lamang ito sa paghalik sa kanyang leeg at paghawak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at ang tuluyan na itong nagpunit ang suot na damit ni Rosalinda ang siya ring bigla ang pagtigil ng sasakyan. Nakarinig ng ilang putok ng baril si Rosalinda. Subalit, hindi na siya nag-abala pa na alamin kung ano ito dahil nanginginig na siya sa takot habang patuloy siyang pinipilit na hubarin ng lalaki. Walang yaka. Malakas sa singhal na tila pamilyar na tinig bago nito hinila palabas ng sasakyan ang matandang lalaki. Hindi na niya alam pa kung ano ang nangyari dito dahil abala pa rin siya sa pag-iyak. You're safe now, Rosalinda. Rome? Rome? Buti dumating ka. Binenta na naman ako ng tatay ko, Rome. Wala talaga akong kwenta sa kanya. I know, baby. Okay na. Ligtas ka na. Ayoko na dito, Rome. Sige, uuwi na tayo. Halika na. Patuloy ang pag-iyak ni Rosalinda habang naglalakad sila palapit sa sasakyan ni Rome. Natigil lamang ito na makarating sila sa kwarto ng mansyon. Gusto mo ba? Samahan kita magpahinga? Gusto ko sanang mapag-isa, Rome. Okay lang ba? Nag-alinlangan man, sinunod pa rin ito ang nais ng babae. Naglakad palapit si Rosalinda sa bintana at naluluhang tinanaw ang bughaw ng kalangitan. Maaliwalas ito, taliwas sa sakit na nararamdaman niya. Mahihiga na sana siya sa kama nang mamataan ang tila pamilyar na babae sa bakuran. Direkta itong nakatingin sa kanya at iminuwestra ang likod bakod ng mansyon. Agad naman naunawaan ang ibig sabihin ng babae, kaya naman agad siyang bumaba patungo roon. Rosalinda ang pangalan mo, hindi ba? Ano po ang kailangan niyo sa akin, Ma'am Sari? Madali lang ang gusto kong mangyari, Rosalinda. At kung gagawin mo yon, bibigyan kita ng 4 na milyon para makapagsimula ka. Ano ba ang ibig mong sabihin? Layuan mo si Romano. Ano? Gusto niya kayong pagigantihan ng tatay mo dahil sa pagkamatay ng mga magulang niya. Alam mo, dapat ka pa nga magpasalamat sa akin dahil tinutulungan na kita para hindi ka na mas masaktan pa. Ano naman naging kaugnayan namin sa mga magulang niya? Ang tatay mo ang inutusan ng kalabang kumpanya ni na Romano upang patayin ang mag-asawa. Nagpapatawa ka ba? Hindi yun magagawin ni Itay. Tatanga-tanga ka talaga. Hindi ka ba nagigising sa kasamaan ng budhi ng ama mo? O baka naman gusto mo pang malaman ang plano sa'yo ng ama mo? Anong plano? Dahil pumalpak ang transaksyon ng tatay mo sa Gobernador Lana na yun,
plano niya na dukutin ka. Dadalhin ka sa isang abandonadong isla upang doon ka ikulong at pagsawaan ng matandang yun. At kung nangyayari yun, tingin mo ba walang gagawin si Romano para makuha ka ulit? Kilalang kilala ko siya. Lalaban siya upang makuha ka ulit dahil malaking kabastusan yun sa kanya. Ngayon, alam mo na ba ang posibleng mangyayari? Tumigil ka na! Mamamatay si Romano dahil sa iyo. Gusto mo ba yun, Rosalinda? Kung ganon, sige, magmatigas ka hanggang sa bangkay na ni Romano ang sumalubong sa iyo. Humahalakhak na wika nito habang unti-unti naglalakad palis. Sandali! Sige, payag na ako. Lalayuan ko na siya. Basta, ibigay mo na rin ang pinangako mong pera. Sure, mabilis ka din palang kausap. Here's the money. Kukunin na sana ni Rosalinda ang bag na inabot nito, subalit marahan itong inilayo muli ni Sari. Umalis ka na ngayon din, habang hindi pa nakakatunog si Romano. May naghihintay na sasakyan sa iyo sa labas at may tiket na rin dito sa loob ng bag. Pagkarating mo sa paliparan, may naghihintay na ring tauhan ko doon. Sundin mo na lang siya at wala pang 2 oras, makarating ka na sa Bicol. Magsimula ka na doon ng bago mong buhay at wag na wag ka nang babalik pa. Wala kang dapat ikabahala dahil gusto ko rin namang kalimutan na ang mga nangyari dito. Mabilis na dumaan si Rosalinda palabas sa back gate ng mansyon at gaya nga ng sabi ni Sari, may naghihintay nga talagang sasakyan sa labas. Mabilis siyang sumakay dito at pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na siya sa paliparan. Ikaw po ba si Rosalinda? Opo. Halika na po, kailangan yun ang sumakay ng eroplano. Sinundan niya ang lalaki at nang makasakay siya, agad din siya nitong iniwan. Tahimik na pinagmasdan ni Rosalinda ang bintana habang nasa himpapawid. Natatawa at naluluha siya dahil sa ganitong paraan pa siya nagkaroon ng pagkakataon na matupad ang matagal niyang pangarap, ang makasakay sa eroplano. Hindi niya magawang maging masaya dahil parang hinahati ang puso niya ngayong napagtanto niya na magtatapos na talaga ang lahat sa kanila ni Romano. Halos 2 buwan niya na lamang nakasama ang lalaki pero hindi niya maikakaila na nahulog na nga husto ang loob niya dito. Subalit, ipinagsawalang bahala na lamang niya ang nararamdaman at desidido na magbabagong buhay siya gamit ang perang binigay ni Sari sa kanya. Welcome to Legazpi City! Maugong na bati ng mga empleyado sa airport pagkababa niya. Napangiti na lamang si Rosalinda bago nagpatuloy sa paglalakad palabas ng lugar. Ma'am, tricycle po? Kuya, pwede niyo po ba akong dalhin sa pinakamalapit na hotel dito? Sige po, ma'am. Salamat po, kuya. Habang nasa biyahe, namataan ni Rosalinda ang napakagandang bulkang Mayon. Kuya, pwede po ba tayong huminto? Nilitratuhan ko lang sana. Sige po, ma'am. Napakaswerte nito, ma'am. Nagpakita sa iyo ng buo ang bulkan. Ano po ba ang kahulugan kapag nagpakita ng buo ang bulkan? Ang sabi namang matatanda sa amin, kapag daw nagpakita sa iyo ng buo ang bulkan, ibig sabihin, puro genuine ang intensyon mo sa pagparito. Napangiti ng matamis si Rosalinda dahil sa sinabi ng driver. Nandito na po tayo, ma'am. Dawani Hotel. Basa ni Rosalinda sa pangalan nito. Itanong yun na lang po sa loob, ma'am, kung magkano ang mga kwarto nila. Pero sa pagkakaalam ko, mura lang dito at maayos din ang serbisyo. Salamat po, kuya. O siya, sige po, mauna na ako. Nang makaalis na ang lalaki, sinalubong naman si Rosalinda ng isang empleyado sa hotel. Marhay na aga. Ako po si Sheila. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? Gusto ko sana mag-check-in for 1 day dito. Nasa magkano accommodation nyo? Solo room lang po ba, ma'am? Yes po. Yes. 3,000 po yung overnight stay. And kasama na rin po dito yung sa foods nyo during the stay. Okay, kukunin ko po yung room. Halika po, ihatid ko kayo.
Bakit mag-isa lang kayo, ma'am? Wala ba kayong boyfriend? Wala eh. Nako, kung kasing ganda niyo lang ako, siguro nag-boyfriend na ako ng mga 3, sabay-sabay. Ano ka ba? Natatawang halakhak ni Rosalinda. Ayan, sabi ko na nga ba eh, mas maganda kayo kapag masaya. Ito pala yung magiging kwarto niyo, madam. Pwede niyo akong tawagin kung may kailangan kayo or kahit anong concern. Sige, salamat Sheila. You're always welcome. Nang makaalis na sa kwarto ang babae, mabilis na nilibot ni Rosalinda ang tingin niya sa buo ang kwarto. Makakalimutan din kita, Romano. Pinili niya na magpahinga na muna ng araw na iyon. Nais niya munang pagbigyan ang sarili na magpakalugmok dahil pagkatapos ng araw na iyon, kailangan niya na simulan ang buhay na matagal niyang pinapangarap. Naalimpungatan si Rosalinda dahil sa magagaang halik na nararamdaman niya sa kanyang leeg. Ipinagsawalang bahala niya lamang ito sa pag-aakalang ito'y panaginip. Subalit, agad siyang napamulat na maramdaman ang paggagat ng sensitibong parte ng kanyang leeg. Romano, anong ginagawa mo dito? Subalit, hindi siya pinakinggan ng lalaki at patuloy lamang ang paghalik nito sa kanya. Romano, ano ba? Nasasaktan na ako. Babayaran kita kung yan ang kinakabahala mo. Nanggagalaiting sigaw ng lalaki habang persang pinupunit ang suot na damit ni Rosalinda. Walang hiya ka! Malakas na iyak ni Rosalinda at malakas na tinulak ang lalaki. Yakap-yakap nito ang sarili. Pilit tinatabunan ang lantad niyang balat dahil sa pagsira ng lalaki sa kanyang damit. Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Basura? Napakawalang kwenta mo talaga. Ano ba dapat, Rosalinda? Di ba basura ka naman talaga? Kaya ka nga pumayag sa gusto ng demonyo mong ama, di ba? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magbaang-maangan pa. Di ba parausan ka ng Gobernador Tua na yon? Tinanggap mo pa nga ang 2 milyon, hindi ba? Hindi kita naiintindihan. Tumigil ka. Nakita ka ni Sari kausap ang gobernador kanina. Ano? Wala akong alam sa sinasabi mo. At si Sari? Ibang bagay ang pinag-usapan namin. Isa ka rin palang bayarang babae. Hindi ako makapaniwala na nagpakababa ka ng ganun para lang sa pera. Ano, naka-score na ba siya sa'yo? Masarap ba? Naputol ang sasabihin pa sana ni Romano dahil lumagapak sa pisngi nito ang nanginginig na palad ni Rosalinda. Wala kang karapatan na husgahan ang pagiging babae ko. Mayaman ka nga, pero basura ka. Minahal kita, pero ganito pala ang tingin mo sa akin. Si Sari ang nagbigay sa akin ng pera. Siya din ang nagsabi na layuan kita dahil maaari ka mapahamak ng dahil sa akin. Ayoko mangyari yun dahil mahal kita. At isa pa, gusto kong magbagong buhay dahil natatakot ako na mahanap ni Itay. Pero ang sabi ni Sari, ngayon, masasabi kong hindi mo nga ako minahal. Dahil kung mahal mo ko, hindi mo maiisip na magagawa ko lahat ng sinabi mo. Hindi mo ako masisisi, Rosalinda. Talaga ba? Dahil ano, mahirap ako at ang mga kagaya ko, kayang kumapit sa anumang patalim para lang magkapera? Hindi sa ganun. Alam mo, tama na Romano. Hayaan mo na lang ako dito. Total, tapos mo naman akong gamitin, di ba? Binigay ko na sa'yo ang gusto mo. Kaya bakit ka pa ba nandito? Rosalinda, please, hayaan mo muna ako makapagpaliwanag. Ano pa ba ang paliwanag na? Hindi natuloy pa ni Rosalinda ang sasabihin niya dahil bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ayos ka lang ba, Rosalinda? Mabilis na tumakbo ang lalaki sa kanya at inalalayan siya. Bitiwan mo nga! Huling wika niya bago tuluyang nawalan ng malay. Ayos ka na ba? Nag-alalang wika nito na magdilat ng mata si Rosalinda. Nasaan tayo? Dinala kita sa ospital na mawalan ka ng malay. Uuwi na ako. Mabilis na pahayag ng babae at dahan-dahang tumayo. Kayo ba si Mrs. Rosalinda? Tanong na kakapasok lang na doktor sa kwarto. Miss lang po, Dok. Sabi naman ni Rosalinda. Ganun ba? Pasensya na. Kamusta po ang findings nyo
Sa kanya, Dok? Bakit siya hinimatay? Walang dapat na ipag-alala. Malakas ang kapit ng bata, kaya kailangan niya lang mag-ingat ni Mrs. Bata? Nagugulat na tanong ni Rosalinda. Yes, you are 2 weeks pregnant. Baka naman nagkakamali lang kayo, Dok. Accurate ang test namin, especially na by blood ang kinuha naming sample. O siya, maiwan ko muna kayo. Napatulala si Rosalinda habang nanginginig na hinawakan ang kanyang tiyan, habang si Romano naman kontrolado ang emosyon habang mabilis siyang niyakap. Magiging tatay na ako. Rosalinda, salamat. Anak ko lang ito, Romano. Galit na singhal ni Rosalinda dito at nagmamadaling lumabas sa hospital. Hinabol-habol naman siya ni Romano. Rosalinda, please, magdahan-dahan ka. Baka mapano ang bata. Huwag mo akong pagsabihan, Romano, dahil hindi ko ipapahamak ang anak ko. Rosalinda, ano ba? Ano? Ikaw pa ang galit ngayon? Bakit ka ba kasi sumunod pa dito? Just because. Di ba wala kang masabing rason? Dahil gusto mo lang talaga akong paghirap. I love you. Mahal kita, Rosalinda. Kaya ako nandito. Ha? Huwag mo akong paglaruan, Romano. Alam ko ang mga kagaya mo. Hindi ka marunong magmahal. Bakit ba hirap na hirap kang paniwalaan ako? Nangihinang saad ng lalaki. Dahil yun ang ipinakita mo sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo? Layuan mo ko. Kung hindi mo ko lalayuan, hindi mo na kami makikita na magiging anak mo. Napatulala si Romano sa narinig at ito na rin ang naging pagkakataon kay Rosalinda na makaalis doon. Pagkarating ni Rosalinda sa hotel na tinutuluyan niya, agad niyang kinuha ang mga gamit niya upang tuluyan na maka-check out. Balak niyang lumipat sa pinapaupahang bahay na nakita niya kanina habang pauwi. Malapit lamang ito dito sa hotel at pwedeng lakarin. 3,000 per month dito at hiwalay ang bayad sa kuryente. 1 month advance at 1 month deposit din. Okay po, Manang. Kukunin ko na po. Ito po ang kabuang bayad. O siya, sige, Eneng. Maiwan na kita dyan, ha. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Sige po, salamat. Madaling nakatulog si Rosalinda sa araw na iyon dahil na rin sa pagod. Hindi na rin siya nakapaghapunan pa. Kaya naman, mga 10:10 ng gabi, nagising siya dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Napakamot siya sa ulo nang maalala na wala nga pala siyang biniling pagkain kanina. Babalik na lang sana siya sa pagtulog, subalit nakarinig siya ng katok sa pintuan. Pagbukas niya, wala namang tao at ang tanging naroon isang supot ng kilalang restaurant. Kinuha niya ito roon at binasa ang nakasulat. Sana, tanggapin mo ito. Alam kong hindi ka pa kumakain, kahit para sa bata na lamang. Basa niya sa nakasulat. Alam niyang kay Romano galing ang pagkain. Gustuhin man niyang wag na itong tanggapin, hindi niya magawa dahil na rin sa gutom na nararamdaman niya. Tignan mo, baby, oh. Binilan tayo ng tatay mo ng pagkain. Pagkausap niya sa kanyang anak na nasa sinapupunan. Alam mo, mahal ko naman talaga ang daddy mo. Pero natatakot ako na mas masaktan niya pa. Lalo na ngayon dahil alam kong hindi lang ako ang maaaring masaktan kapag nagkataon. Nang matapos siya sa pagkain, bumalik na siya sa kanyang higaan. Kinabukasan, napagplanuhan na ni Rosalinda na bumili ng mga gamit para sa kanyang anak. Alam niyang masyado pang maaga para dito, subalit labis siyang nai-excite sa isiping magkakaanak na talaga siya. Palabas na sana siya sa pintuan nang bumungad sa kanya ang mukha ni Sari. Buntis ka? Matalim na tanong nito. Anong ginagawa mo dito, Ma'am Sari? Buntis ka ba? Opo. Nag-alab ang galit sa mata ng babae at marasa pinagsasampal si Rosalinda. Hayop ka? Nagpakaanak ka pa talaga? Ma'am, bitiwan niyo po ako. Malindi ka? Ano ba? Nasasaktan na po ako. Dapat lang yan sa'yo. Ano bang meron sa'yo para ipagpalit ako ni Romano? Tumutulo na ang luha ni Rosalinda.
dahil sa hapdi na makakalmot sa katawan at ang puwersahang pagsabunot nito sa kanya. Sorry, bitiwan mo siya. Dinig niya ang malakas na sigaw ni Romano bago nito tinulak si Sari sa ninang pagkasubsob nito sa sahig. Anong ginagawa mo dito, Sari? Romano, di ba? Pakakasalan mo na ako. Kaya bakit ka nandito? Halika na, bumalik na tayo sa Maynila. Maayos na ang mga papeles. Ikaw na lang ang hinihintay. Nababaliw ka na ba? Hindi tayo ikakasal dahil hindi kita gustong pakasalan. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Romano. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. At isa pa, baka nakakalimutan mo na siya ang anak ng pumatay sa mga magulang mo. Tumigil ka. Siguro nga, anak siya ng taong yon. Pero hindi magbabago ang katotohanan na minahal ko siya. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Ang gusto ko lang ang makapiling si Rosalinda at ang magiging anak namin. Kung hindi ka man lang mapapas sa akin, mas mabuting patayin na lang kita. Sigaw ni Sari at mabilis na kinuha ang kutsilyo na nakapatong sa kapit ng lababo. Romano! Sigaw ni Rosalinda matapos makita na tumama ang kutsilyo sa tiyan ni Romano. Mabilis naman na umalis si Sari matapos ang ginawang krimen. Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Anong nangyari? Natatarantang tanong ng babae na nakarinig sa kanya. Tulungan niyo po ako! Lumabas naman ulit ang babae at humingi ng saklolo sa mga tao. Mabilis na dinala sa hospital si Romano dahil na rin sa tulong ng mga tao doon. Please, lumaban ka. Hindi ko kaya mawala ka. Lalaban ako. Para sa inyo. Huwag ka na munang magsalita. Baka mas lalo kang mahirapan. Ipinasok na si Romano sa loob ng emergency room at natataranta namang naghintay si Rosalinda sa labas. Halos kalahating oras siyang nagpabalik-balik sa harap ng emergency room. Doc, kamusta na po si Romano? Maayos naman ang vital signs niya. Pwede mo siyang puntahan. Sige po, salamat. Dali-daling nagbihis ng scrub suit si Rosalinda at pumasok sa kwarto. Doon nakita niyang walang malay na si Romano. Naupo siya sa gilid nito. Romano, please, gumising ka ha. Kailangan ka ng anak natin. Hindi ko makakaya na palakihin siyang mag-isa. Pasensya ka na sa masasakit na salitang narinig mo mula sa akin ha. Nasaktan lang ako. Pero sana, tandaan mo na mahal kita. Ikaw lang at ang mamahalin ko ng ganito. Naluluhang saad niya habang nakayuko. Mahal na mahal din kita, Rosalinda. Nagugulat na patingin si Rosalinda kay Romano matapos marinig ang mahina nitong wika. Romano, buti naman at nagising ka na. Huwag mo na ulit akong takutin ng ganun ha. Di ko kakayanin. Huwag ka mag-alala. Hindi na ito mangyayari ulit. Lalo na't narinig ko sa mismong bibig mo na mahal mo din ako. Oo, Romano. Mahal na mahal kita. Kaya kung mangyari man ulit ito, ako talaga ang papatay sa'yo. Nagkangitian ang dalawa at pagkatapos masuyong nagyakapan. Ron, wag ka dyan. I want to see mommy. Pumapadyak-padyak na iyak nito. Mamaya ka na mag-swim kapag dumating na ang daddy mo, okay? For now, kumain ka na muna dito. Ano ba gusto mong kainin? I want chicken. Binigyan naman agad ni Rosalinda na makakain ang anak at tinabihan ito. Mommy, do you love daddy? Of course, I love you and your daddy very much. Good, because daddy love you so much. I love you a million times. How about me? You don't love me? Biglang singit na kakarating lang na si Romano. Daddy, let's swim! Tumatalon-talon na wika ng bata at sabay tumakbo sa dagat. Napatingin naman si Romano kay Rosalinda na tila ba nagpapaalam. Tipid na tango naman ang ginawa ni Rosalinda dito. It's so malalim, Dad! Save me! Hagikik na biro ng anak nilang si Ron. Wait for me. I'll be your savior. Oh, there's a shark over there. We're dumped! Napatawa naman si Rosalinda habang pinapanood ang nagkakasiyahang mag-ama.
Hindi niya lubos maisip na ang pinapangarap niya lamang noon naging katotohanan na. Hindi na sila kailanman nagkita ng kanyang ama. Ang huling balita niya rito, nakulong daw ito dahil sa isang krimen. Hindi na muna siya nag-abala pa na alamin ang sitwasyon nito. Lalo pa na gusto na muna niyang palipasin ang sama ng loob na nararamdaman niya para dito. Umaasa siya na sa mga susunod na taon, magawa niyang patawarin ang ama. Sa ngayon, halos 4 na taon na silang kasal ni Romano at masasabi niyang kontento na siya sa buhay niya ngayon, lalo na at meron siya mapagmahal na asawa at anak.